Hello sa lahat, ito nga pala ang aking for today's ganap. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si May. Wala lang, ako lang pala si May. Eto nga at nandito kami ngayon sa Provincial Hospital. Nandito kami ngayon sa Animal Bite Center. Dito dinadala yung mga nakagat ng aso, ng pusa, mga nakalmot, mga kahit hindi aso at pusa, basta yung parang mga suspected na may rabies. Lalo't hindi mo alaga na mga hayop. Yes, speaking of rabies, ayan nga, natusok siya ng kuko ng pusa. Natusok lang, hindi nakalmot, hindi nakagat, natusok lang pero bumakat siya. Siya ang nag-declare sa akin na natusok siya. Samantala yung mga ate niya hindi alam na natusok siya. Buti marunong na siyang magsumbong. Pero syempre, totoo man yan o hindi, dapat pa rin natin siyang ipabakuna para safe, di ba? Hindi ka talaga mag-aalala. At yun na nga, nakatatlong turok siya for today's video. At in fairness sa kanya, hindi siya umiyak. As in, hindi siya umiyak. Parang ang competitive niya. Hindi ko alam kung competitive yung tawag doon. Yung sasabihin mo sa kanya na kaya mo yan, strong ka, big boy ka na, strong ka. Talagang papakita niya sa'yo na strong siya. As in, hindi siya iiyak. Ang brave niya, 'di ba? So, actually ang sakit nun kasi sa balat siya, dalawang magkabila ang braso na tinusok sa balat lang, yung pinangat lang yung balat, tapos isang tusok pa sa isang braso niya ulit. Ang brave niya, ang tapang niya talaga as in hindi siya umiyak. Pero grabe ang sakit nun. Babalik siya ulit ngayong week para ulit sa dalawang turok na naman. Eto nga yung ate niya nakatulog na. Dahil malamig sa oras na yan at umuulan, kaya dinalaw ng antok. At eto nga yung anak ko naglakad na hindi niya alam yung isang tsinelas niya nandun sa kabila. Hindi man lang niya naramdaman na habang naglalakad siya, wala siyang suot na tsinelas. Nagulat na lang siya yung tsinelas niya nandoon sa upuan na yun kasi nandyan nga kami galing at lumipat lang kami. So pagkatapos nga ng bakuna sa kanya ay pinagmalaki niya na hindi siya umiyak, astig daw siya, ang strong niya daw, ganon. Eto nga at pauwi na kami pero dumaan muna kami ng Masway. Dahil may pinapabili yung kapatid ko. So may nabili na kami sa Masway tapos may kulang pa kaya lumipat kami dyan sa AKC sa kabila niya. At buti na lang meron dyan kailangan namin na isa at dahil gabi na yan, wala na talagang ibang bukas na pwedeng bilihan ng mga tools, mga kailangan, mga sa hardware ba. 'Di ba? Ayan yung perks of being mother and father, of being man and woman, 'di ba? Lahat kapag wala yung asawa mo, ikaw, kailangan mo matuto sa mga tools, ganyan. Kailangan mo matuto sa mga socket, mga sprocket, mga ano pa yan, basta mga ganun, mga panglalaki, o 'di ba? May hawak pa akong lubid kasi pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod, char. So, ayan na nga si Kuya, buti in-entertain ako kasi kanina hindi niya ako na-entertain, may ginagawa siya. Maghahanap na sana ako ng ibang tao na available dyan kasi ayoko rin siyang istorbohin dahil umakit yan siya kanina eh. Kumukuha siya ng burner. At nung paalis na ako, tinawag niya ako dahil tapos na rin pala yung ginagawa niya. At sad to say, walang price yung kailangan ko na sukat ng lubid, wala siyang price. Yung isa merong price pero hindi yun yung kailangan ko kasi masyadong makapal. At matagal pa akong tumambay doon, nagbabaka sakali na may lumabas na price. Dahil wala talaga at yan, diretso na kami sa counter, bumili nga pala ako dyan ng helmet na pambata. Dahil awa na rin ako sa helmet na ginagamit ng anak ko. Ngayon ko lang naisipan dahil napadaan kami dyan at napadaan ako sa mga helmet. Dahil hindi ko naman siya priority kaya hindi ko siya nilalaanan ng oras para sumadya at bumili ng helmet. Dahil nagagamit pa naman yung helmet niya na luma at ganun ako eh kapag nakikita kong nagagamit pa. Hindi ko ipa-priority na bumili agad. At ngayon, napadaan kami dito, siningit ko na rin talaga siya. Kasi nakakapunta lang ako sa mga ganito kapag nandito yung asawa ko, yan. Madalas kami umikot sa mga ganyan. Kapag wala naman siya dito, madalas sa bayan kami, tambay kami dun sa nanay ko, ganon. Minsan uwi kami ng bukid. At syempre, pupunta lang kami ng Robinson at saka SM kapag mag-window shopping kami at kapag may manlilibre sa amin. Pwede rin naman ipasyal yung mga bata sa mall eh, kahit wala ka naman bibilhin, di ba? Oy, totoo yun, no? At syempre, nasa counter na ako. May isa akong anak na tuwing nasa counter na ako o pauwi na kami, ay sa kanya sasabihin na may ipapabili siya, sa kanya sasabihin na
bibili siya, may gusto siya, 'di ba? Kaya minsan naiinis ako kasi sa tagal namin na nandoon, kung kailan pauwi na kami saka siya magsasabi na may gusto siya, may ipapasabay siya, na may ipapabili siya, 'di ba nakakainis? Ako lang ba yung may anak na gano'n, na kung kailan pauwi na kayo at paalis na kayo at nasa counter na kayo ay maraming hinihirit? At dahil siya ang videographer ko ngayon, kaya yan, may sahod siya. May reward siyang correction tape. Ano yan? Correctional tape. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang correct. At yan na nga, medyo natagal lang kami sa counter dahil yung nag-counter ay namili pa ulit. Char, parang may nakalimutan silang kunin. Kaya yun. Nakita nyo ba yung yakap ng bata at yung kamay niya kung nasaan? Ayan yung kind of lambing niya sa akin. Nayayakapin niya ako. Tapos minsan kinikiss niya ako sa noo, sa cheek, sa lips, yan. Tapos yung kamay niya unti-unti nang dumudukot sa bag ko kasi dudukutin niya na yung cellphone para makalaro siya. Hindi ko nga pinapa-cellphone kapag ganyan, naaalis din kami kaagad kasi ayoko na maghila-hila sa kanya na may hawak siyang cellphone. Ang bagal lumakad kapag ganon. At eto nga may tinuturo siya sa akin, babasahin niya raw, kaya pinabasa ko sa kanya. At very good naman siya sa part na yon dahil nabasa niya kung ano yung nakasulat dyan sa lalagayan ng tubig. At nakakatuwa dahil kahit papano ay nakakabasa-basa na siya ng mga 3 letters, ganon. Pagkatapos pala namin dito ay uuwi pa kami ng bukid namin at ihahatid ko dun yung binili ko kasi doon yan gagamitin. So, ayan, gabi na 'to. So, anong oras na naman kaya kami makakauwi nito? Madalas card lang yung ginagamit ko talaga, bihira lang ako humawak ng pera kasi feeling ko 'pag hawak ko yung pera parang ang bilis maubos. Kaya talagang ayoko maghawak ng pera kung puwede lang, card lang. Kaya lang minsan may mga transactions din talaga na hindi tinatanggap naman yung mga online payment. Kaya gano'n, ang hirap din ba. Hanggang dito na lang muna, ba-bye.